Grabe rin yung family nyo, bro. Tinulungan na kayo ng tao, pinaimbestigahan nyo pa. Eh, diba, kawawa naman yung nagligtas sa kapatid mo. Anong pangalan nun? Ano yan? Ses. Princess. Yeah, Princess. Sinunod ko lang naman yung utos sa akin ni Daddy na ipa-background. Check itong si Princess. And I'm glad I did. Guess what I found out about Princess? Siya yung sinasabi kong kaibigan ko sa bayang punan. Yung childhood sweetheart mo? Can you believe it, pare? After more than a decade of no communication, nakita kami. I think the universe is trying to tell me something. Wait lang, bro. Kung itong princess na to, yung nagligtas kay Luis, di ibig sabihin, siya rin yung babae na nagbuhos ng pintura sa'yo at yung dahilan kung ba't ka nakulong nung isang araw? Di ba magkaaway kayo nito? Sabi mo pa nga pangit siya. Uy! Pare, wala akong sinabing pangit siya. Ang sabi ko, akala mo kung sino maganda. Sabagay. Okay? Sabagay. Hindi naman ganun yung princess na pagkakilala ko nun. Princess na nakilala ko. Masayahin, malambing, palakaibigan. Siyempre, dati lang yun. Eh, alam mo naman mga tao, mali mo, nagbago na rin siya. Feeling ko, we started at the wrong foot. Pero pare, pag nalaman niya na ako to, sigurado ako matutuwa yun. Kahit sandali lang kami nagkasama sa bayang punan, naging close kami. Kung naging close kayo, kayo nawala ng communication. Ano ba naman yung mga reporters na yan? Hanggang kailan ba yan sila dyan sa labas? Pasensya na po, pero I'm sure alis na yung mga yan once malaman nilang wala silang makukuha sa atin. Sanay ka na ba sa ganun? Well, kind of. Ever since I was a kid, sinusundan na ako ng mga reporters and mga photographers. Eventually, I learned how to deal with them. Oh, I'm sorry, I forgot my manners. I haven't introduced myself. My name is Luis Grande. Just call me Mother na lang. Short for Mother Superior. Sis, Princess Inocencio. Of course. You're my favorite. Wala yun. Sayang naman kung may mawawalang gwapo dito sa world. Ano yan? Sabi mo? Ay, wala. Ang sabi ko, sayang naman kung mawawala. Ay, yung hindi ko sabihin sayang naman. Ay, hindi. Buti naman, okay ka. Kahit tagal na rin natin sa isa't isa, di ko na mabilang pa. Ilang taon na ba? Ngunit hanggang ngayon, ikaw pa rin sinta ang nasa puso ko at kaluluwa. Dahil ang pag-ibig ko sa'yo ay hindi magbabago. Kahit kailan ikaw lamang ang mananatili sa puso ko. Habang buhay ay ikaw lang at ako. Dad! Dad! Pwede niyo po bang padala to sa bayang punan? Ano yan? Amin na po yan. Hindi po para sa inyo yan. Ah, talaga ha? Dear Princess, kamusta ka na? Alam mo bang miss na miss kita, Princess? Mas masaya pa rin ako dyan tumira kesa dito. Kasi ang sungit ng asawa ng daddy ko. Ha? Pagkatapos kitang patirahin sa bahay ko?
Sisiraan mo pa ako sa ibang tao? Ba't niyo po kasi pinasa? Hindi po naman para sa inyo yan eh. Nakita mo kung anong klaseng bata ang dinala mo dito sa pamamahay natin? Paano kung makarating sa press yan? Paano kung malaman nila na may anak ka sa labas? And worse, paano kung isipin nila that I am a wicked stepmother? Simula ngayon, ayoko nang susulat ka dyan sa kaibigan ba? Huwag ka na naman ipag-usap sa kanya o kahit na sino mang tao sa buhay mo noon. Kalimutan mo na sila. Bakit po? You have to understand, isa ka ng grande ngayon. Maraming taong magkaka-interes alamin ang buhay natin. But we won't allow that. We must maintain our privacy. Paano kung naikwento ng kaibigan mo sa iba ang nilalaman ng sulat na yan? Paano kung kumalat ito? Masisira ang image ng pamilya natin. Masisira ang pangalan natin. Just be a good son and do what I say. Habang buhay ay ikaw lang at ako. Habang buhay ay ikaw lang at ako. Sis, ako nang humingi ng pasensya sa mga pang-istorbo ng press. Ganun talaga sila eh. Hindi sila tumitigil hanggang wala silang ma-report. Ano ka ba? Ako nga itong nahihiya sa'yo eh. Ang layo-layo nitong bahay ko. Uwi natin mo pa ako. Paano ba to? It's the least I can do. It's nothing compared to what you've done for me. Wala yun. Okay na yun, ah. Ano, pasok na ako. Salamat sa bulaklak at saka sa pagkatid mo sa akin. Good night. Good night. Good night. Ano ba? Good night. May nakalimutan ka ba? I was just wondering kung busy ka pa bukas. Ay, kasi maglilinis ako ng kwarto eh. Tapos sasamahan ko pa si Phil sa mga kaibigan niya. Kailangan ko pa palang maglaba at saka mamalansya. Tapos may kailangan pa akong i-deliver dun sa palengke. Hindi naman. Bakit? Busy ka pala eh. Ayayain sana kita lumabas. Ha? Bakit? I just wanna get to know you more. Alam mo, ikaw, hindi mo kailangan gawin to. Okay na nga, di ba? But I insist. Parang kailangan ng part 2 nitong usapan natin. Okay lang ba sa'yo? Let's go. Narinig niyo yun? Pinuntahan si Sir sa the one and only Luis Grande. Tapos may matching flowers pa. Ang bongga mo talaga, Mike. Hoy, bakla! Tumahimik ka nga. Bisita ka na nga lang. Ang ingay-ingay mo pa. Uy, babae. Ba't ikaw boses bakla? Charot. Palibhasa, hindi ka kasi niyayan ni Luis Grande. Makipag-date, no? Mars, ano ka ba? Tigil-tigilan mo nga yung date na yan. Hindi date yun, okay? Inimbitahan niya lang ako. Wala lang, getting to know lang. Kailang magkaibigan. Yun lang yun, Mars. Ito, kung ano inisip mo. Mega much? And what was that all about, huh? Ano naman ang naisip mo? Bakit ka nagpunta sa babaeng yon? Ma, binisita ko lang si Sis. Ses? Ses, did you hear that? First name basis na kayo? Ganon? She's not just any other girl, Ma. She's my savior. And she deserves the proper recognition. Kaya I personally went to her to thank her. Paano na lang yung mga nakakita na tinalan mo siya ng bulaklak? Ano na lang ang sasabihin nila? Relax. Ganun naman talaga yun eh. Sa umpisa, friends. Tapos, more than friends. Tapos ang ending, jowa ka na ni Luis. Ikaw!
Ang lakas talaga ng imahinasyon mo, no? Bakit? Hindi mo siya bet? Taos ang standards. Juicy pati. Siyempre, type ko siya, Mars. Uy, pero wag na kayo maingay, ha? Kasi baka mamaya kung ano na namang chismis ang lumabas tungkol sa amin dalawa. Ha? For all we know, masamang tao ang Ses na yan at may masamang plano sa kanya. Hindi niyo ba naiisip yun? Please stop worrying naman. Ikaw din, dadami ang wrinkles mo. You know, I know what I'm doing. And besides, Ses seems trustworthy. I don't trust her. Oh, Rose, ito na yung mga orders mo sa akin, ha? Ay, thank you. Princess, sikat na sikat ka na. Pwede ba pa autograph? Uy, ano ba? Hindi naman ako sikat. Hindi ako artista. Ako, etchos lang yun. Next time na, sige. Next time, ha? Sige. Pag bumalik ka ulit sa akin, bibigyan kita autograph. Thank you. Sige. Aminin mo, nakatulong yung pagligas mo kay Luis. Mars, sikat ka na. Hindi naman, Mars. Pero alam mo, sa totoo lang, ha? Nakatulong talaga sa akin. Biruin mo, ang bilis na ubos ng mga benta ko. Pero alam mo, yung tindahan ko, hindi ko pa rin mabuksan. Ang dami pa kasing reporters nakaabang dun, eh. Eh bakit kasi hindi mo pa aminin? Mars, una, hindi ako yung klase ng tao na mahilig humarap sa camera. Nagkataon lang naman na sikat talaga yung taong niligtas ko eh. Kung tutuusin nga, Mars, ang dali lang naman ng ginawa ko. Alam mo, mas may deserving dun sa atensyon ng mga reporters. Ang mga pulis, ang mga teachers, ang mga bombero. Sila dapat ang pinagkakaguluhan at hindi ako, Mars. Sila mga tunay na bayani. Yun lang. May pinirmahan kasi akong kasunduan sa nanay ni Luis. Kasunduan? Oo, bawal akong magsalita tungkol dun sa nangyaring aksidente. Yun lang ba talaga ang dahilan? Welcome back, Sir Luis! Thank you. Sir, nag-alala po talaga kami nung nasa ospital kayo. Thank you guys. Nakuha ko yung card na pinadala nyo. I really appreciate the concern. Siyempre naman, sir, love ka namin lahat dito, no? Thank you, Judy. Namiss ko din kayo. Pero kailangan na naman magtrabaho. We have a mall to operate. Okay, thank you guys. Bro, sigurado ka bang okay ka na? Kasi, alam mo naman, pwede ka magpahinga at ako munang bahala dito. Nick, I'm fine. Don't worry. Siya nga pala, paano kita gabi Pinuntahan mo pala si Ses. Yeah, bro. Pinasalamatan ko lang siya sa pagligtas niya sa akin. Alam mo ba, lumaki pala siya sa orphanage. Baby pa lang nung pinadala siya dun. Ah, talaga? Nakakatuwa nga, bro eh. Hanggang ngayon, binibisita pa rin niya yung mga tao dun. Siguro na-attach talaga siya sa kanila. Bro, wala ba siyang nababanggit na espesyal na tao sa kanya? Oh, bro. Meron. Si Mother Superior. Siya yung nagpalaki sa kanya, bro. Wala ba siyang nabanggit na kaibigan? Kalaro? Best friend, pare? Best friend? Wala, bro. But you know what? Lalabas kami ulit, bro. Ikaw lang, best friend. Best friend. Pagkatapos ng ilang taong pananahimik, mukhang nagbabalik sa dating scene ang tagapagmana ng Le Grande Group of Companies na si Luis Grande. Matatandaang na-engage si Luis sa socialite na si Selena Monteverde. Subalit hindi natuloy ang kanilang kasal. Princess Inocencio. Yan daw ang babaeng nagligtas kay Luis. Pero sino nga ba si Princess Inocencio? Ano kaya ang kwento ng kanyang buhay? Sinubukan naming hanapin si Princess, pero hanggang ngayon ay mailap pa rin siya sa media. Subalit hindi kami titigil hanggat hindi namin nalalaman kung sino itong mysterious girl na ito. Kaya Princess, magtago ka na. Kaya Princess, pwede ka magtago pero hindi mo kami matatakasan dahil ikaw ang trending today. Naturals Papaya Lotion. Dalawa na lang pala to. Lipstick. Naku, isa na lang yung lipstick ko.
Eyeshadow, blush on. Ay, wala na pala ako nun. Ay, yun naman pala yung mga mabibenta ngayon eh. Dapat maka-order. Busy pa rin? Ay, naku Mars, alam mo ba, yung isang buwan kong kita sa Tiangge, kaya ko naman palang makuha ng 1 linggo yun sa pagbebenta. Wow! Big time si Bestie. Hindi naman. Balata naman dyan. Ayoko nga. Siyempre, ipunin ko yung mga tinubo ko. At saka Mars, alam mo, dapat marami pa akong makuhang customer orders. Ay nako, kung ako sa'yo, matulog ka na para bukas fresh ka. Dapat maganda ka sa date ni Luis. Alam mo Mars, ang kulit mo. Hindi nga date yun. At saka hindi ako nililigawan ni Luis. Alam mo ba kung bakit gusto niya akong yayain lumabas? Kasi gusto niya lang magpasalamat ng gusto dun sa ginawa kong pagligtas sa kanya. Yun lang yun, Mars. Kaya dapat paandar ka pag nakita kayo ni Luis para ma-inlove siya sa'yo. O edi pag nangyari yun, instant millionaire ka pag naging kayong dalawa. Mars, sorry, hindi ako ganong klaseng babae. Gusto ko, kapag umasenso ako sa buhay, dahil sa sarili kong pagsisikap. Hindi yung makakapangasawa ako ng mayaman, no? Ikaw talaga. Kaya nga, Mars, alam mo, nagpupursige talaga ako magtrabaho eh. Para balang araw, makamit ko yung mga pinapangarap ko sa buhay. Bro, ba tayo nandito? Dito ka ba nakaagip ng bagong chicks mo? Ang sabi sa akin ng private investigator, dito raw nakatira si Princess eh. So pupuntahan natin dito? Eh di ba, sabi mo hindi ka man rin nabanggit sa kuya mo? Baka nakalimutan ka na nun. Ako pare, hindi ko pa siya nakakalimutan eh. Naks ah. First love never dies ah. Hindi naman sa ganun pre. Marami lang ako atraso sa kanya. Nung bata pa kami, hindi ko siya nasulatan. Tapos nung unang pagkikita pa namin, nauwi pa sa away. Gusto ko lang siya makakita at makakausap. Sige, gawin na natin to. Let's go. Left, right, jump. Left, right, jump. Left, right, jump. Magandang araw. Nandiyan ba si Princess? Hello. Di ba ikaw si Nick? Ikaw yung isa sa mga alalay ni Luis Grande? Kapatid niya ako. Pwede bang makakausap si Ses? Anong kailangan mo sa Mars ko? Aawayin mo na naman siya, no? Hindi naman po sa ganon. May sasabihin na ako sa kanya. Nandiyan ba siya? Ay nako, wala siya dito. Nakipag-date siya kasama yung kuya mo. Ganun ba? Saan naman siya nagpunta, Miss Beautiful? Hindi ko alam. I'm really glad that you made it, sis. Matatanggihan ba naman kita? Umagang-umaga pa lang, nasa tapat ka na ng boarding house. Pasensya na, may excite talaga ako eh. But don't worry, I made sure na wala nakalam kung nasan tayo. Uy, thank you nga pala kasi inaya mo ko eh. Tsaka ang dami mong dalang pagkain ha, nabusog ako ha. Tama-tama. Marunong ka ba mag-ultimate frisbee? Ultimate? Pangalan pa lang kinakabahan na ako. Huwag naman, madali lang yun. Ganto, ituturo ko sa'yo. Ganto lang, halika. Ganto lang. Madali lang to. Halika, halika. Ganto, ito yung frisbee, di ba? Oo. Hawakan mo lang. Ano to? Oo, tapos? Hawakan mo, i-relax mo lang yung kamay mo. Tapos yung shoulder mo, tsaka yung arms mo, pantay lang. Pantay? Tapos, ibabato mo siya pag ganun, pag ganun, pag ganun. Tapos, follow through ka lang. Follow through ka lang. Follow through. Ganun. Gifil, ikaw na magbuhat nito, ang bigat!
Bakit kay Princess caring-carry mo? Tapos sa akin, ang dami mo reklamo. Siyempre, si Ate Sis may loves you, no? Tsaka, lalaki ka naman. Yakang-yakam na yan. Punta na ako sa tindahan, Ate Sis. Hoy, tiyanak, bumalik ka dito! Hoy! Ikaw talaga? Araw ka din sa akin. Ako na yan. May dadagdag pa po ba kayo? Hi. Taga dito ka ba? Kasi, ngayon lang kita nakita dito eh. Hindi, sa totoo lang, matagal na kitang pinagmamasdan. Ayan. Gusto kong lapitan ka, kaya lang lagi kami kasamang babae. I see. Oh, kuya, Princess. saan kayo nanggaling? Best friend Nag-rest ko pa kayo? yun. Hindi naman mahigpit yun eh. Eh, nasan siya ngayon? Ay, nakikipag-date siya ngayon kay Luis Grande. Doon sa Sunken Garden. Gusto mo sunod tayo? Hindi. Saan mo nga pala dadalhin tong mga bag mo? Doon lang sa stall ko. Ganito. Mauna ka na doon at ako na magdadala doon. Talaga? Ay, sweet mo naman. Ang pogi ng sweet-sweet pa. Sige na. Hoy, tiyanak. Kita mo? May papa ako. Ma'am Olive, nasa Sunken Garden daw si Princess. Hindi talaga ako makapaniwala na iakot ng puno para doon sa frisbee. Kasi namiss ko umakyat ng puno eh. Alam mo ba sa bahay ampunan? Ngayon parati kong ginagawa. Talaga? Puno. Umakit ka pala ng puno, ha? Alam mo, biro nga sa akin eh, Mother Superior. Baka daw pinaglilidaw ko ng nanay ko kay Tarzan. Siguro, sobrang ganda rin ng nanay mo. Kasi ang ganda-ganda mo eh. Hindi ko masasagot yan eh. Hindi ko pa kasi siya nakikita. Hindi ko pa siya nakikilala. Naiisipin niya kaya ako. I'm sure she's also thinking about you. My mom told me once, there's no greater love than that of a mother to her child. Ano status ng relationship ninyong dalawa? Sinagot ko na ba si Luis? Kanina ba? Dahil ang pag-ibig ko Mga ka-trending, nahuli namin na nagdi-date ang bachelor na si Luis Grande at si Princess Inocencio. Yes, I like her. She's really Special. Exactly. Meron palang pumunta dito na naghahanap sa iyo. Kapatid daw siya ni Luis. Ano naman kailangan ni Nick sa akin? Ewan ko. Tinuruan ko ang anak ko na pumili ng tamang babae na karapat-dapat sa estado niya. Do you really think na magugustuhan niya ang isang babaeng low class, uneducated, social climber like you?